Tila tumigil ang mga Chinese Coast Guard sa pambubuli sa PCG sa West Philippine Sea. Ano ang dahilan at tila lumamya ang kanilang pambubuli sa halos araw-araw sa ating Coast Guard? Yan ang ating aalamin sa bidyong ito. Maaring may koneksyon sa pagbabawas ng pambubuli ng Chinese Coast Guard CCG sa Philippine Coast Guard PCG lalo na sa Escoda Shoal at Spratly Island kung nasaan ang ating BRP Teresa Magbanwa at BRP Sierra Madre dahil ito sa pagpapatupad ng mga international sanction. Tulad ng mga pinataw ng European Union at United States, ang mga sanction na ito ay maaaring nakaapekto sa ekonomiya o diplomasya ng China, kaya't posibleng sinusubukan nilang umiwas sa karagdagang tensyon sa iba pang mga bansa. Nararamdaman din ng China ang pressure mula sa iba't ibang international bodies na nagpapakita ng suporta sa Pilipinas, lalo na sa mga usapin ng South China Sea. Ang mga hakbang tulad ng sanction, diplomatic protest, at suporta mula sa ibang bansa ay nagpapakita ng pagkondena sa agresyon ng aksyon ng China. Bukod sa mga sanction, maaring sinusubukan din ng China na pahupain ang tensyon upang makaiwas sa mas malawak na diplomatic isolation o mas malalim na economic consequences, lalo na kung patuloy na tatamaan ng mga parusa ang kanilang mga negosyo at relasyon sa iba't ibang bansa. May iba pang dahilan gaya ng panloloob na estratehiya ng China o pagbabalik timbang sa kanilang foreign policy at pagbaba ng kanilang buwis sa black market. Kaya posibleng pansamantalang humina ang kanilang agresibong aksyon sa West Philippine Sea. Maraming bansa ang nagpapakita ng suporta sa Pilipinas pagdating sa issue ng militarisasyon at territorial sea patrol, lalo na sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea at South China Sea. Ilan sa mga pangunahing bansa na nag-aalok ng tulong ay ang una, United States, bilang kaalyado ng Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Nagbibigay ang US ng tulong militar kabilang ang modernisasyon ng kagamitan, military training at joint patrol. Nakikita rin natin ang pagpatuloy na pagpapadala ng US ng mga warship at aircraft sa rehiyon bilang bahagi ng Freedom of Navigation Operation o kung tawagin ay FONOP para i-challenge ang mga inaangking teritoryo ng China. Ikalawa, Japan. Ang Japan ay nagbibigay ng mga patrol vessel at iba pang kagamitang para sa Philippine Coast Guard, pati na rin ang pagsasanay sa mga tauhan ng PCG. May mga joint exercises din ang dalawang bansa sa naval defense at maritime security na nagbibigay din sila ng mga advanced radar system. Ikatlo, Australia. Kasama rin sa mga bansang nagbibigay ng tulong ang Australia sa pamamagitan ng military training at mga joint naval exercise bilang bahagi ng kanilang defense cooperation. Nagpapatrol din ang Australia sa mga lugar na malapit sa South China Sea at West Philippine Sea. Ika-apat, European Union or EU. Hindi man direktang nagbibigay ng military aid, patuloy na nagpapahayag ng suporta ang EU para sa international law, particular ang United Nations Convention on the Law of the Sea o kung tawagin ay UNCLOS na pumapabor sa karapatan ng Pilipinas sa mga pinag-aagawang teritoryo. Ikalima, South Korea. Katulad ng Japan, nagbibigay ang South Korea ng mga kagamitan tulad ng frigate, helicopter sa Pilipinas bilang bahagi ng kanilang defense cooperation at support. At ang ika-anim, ang bansa ng Israel. Ang Israel ay isang kilalang supplier ng mga high-tech defense equipment at armas.
Kasama dito ang pagbibigay ng mga advanced weapon system radar, surveillance equipment, drone, at iba pang teknolohiya para sa pagpapalakas ng military sa Pilipinas. Ang Israel ay isa sa mga nangungunang bansa pagdating sa defense technology, kaya malaking bagay ang kanilang mga kontribusyon sa modernization ng Philippine Army or Armed Forces of the Philippines. Ang mga alok na ito ay nagpapakita ng international concern sa mga pangyayari sa South China Sea. Lahat ng ito ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng iba't ibang bansa upang mapanatili ang kalayaan sa paglalayag at suportahan ang Pilipinas laban sa mga banta ng mas agresibong aksyon mula sa China. Ito ang mga dahilan kung bakit nagdadalawang isip ang China sa mga mali at marahas nilang ginagawa sa Pilipinas, partikular sa West Philippine Sea. Kaya ang ating gobyerno ay tama lang ang ginagawang taktika sa mas agresibong China.